Hi everyone! I'm Teacher Margie. Nahihirapan ka ba na gumawa ng test questions? Nasubukan mo na bang gamitin ang Copilot sa paggawa ng test question? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Microsoft Copilot sa paggawa ng test questions. Una, dapat meron kayong Copilot. So sa akin, nandito na sa aking screen or sa browser na ginagamit ko ang Copilot. Kung wala pa naman sa inyong laptop, pwede kayong mag-browse at hanapin ang Copilot. So ganito yung screen na lumalabas kapag inopen ninyo ang Copilot na Artificial Intelligence. Ayan. So ito ang gamit nyo dapat is Microsoft at kailangan ninyong mag-sign in using your ZepEd 365 account para ma-access nyo itong Copilot. Pangalawa, dapat meron kayong Table of Specification or TOS. So, kailangan natin gumawa nyon bago tayo gagawa ng test question. Then, pangatlo, ang kailangan natin is prompt or command na ilalagay natin para alam ng AI ang gagawin kung anong test question na type ang ipapagawa mo sa kanya. So, for example, meron na kayong TOS na nagawa, na nakasave sa inyong laptop. So, pwede nyo nang umpisahan ang paggawa ng inyong test question. Pero bago yon, dapat yung prompt ay naka-ready na rin para i-copy-paste mo na lang ang command na ilalagay mo sa Copilot. Ayan. So, ano yung itsura ng prompt natin? So, ganito yung ginagamit ko. Ayan. So, prompt para sa exam or quiz. Pwede ninyong palitan ang mga number of questions, kung ilan ang item. Dahil sa primary, 15 lang. Sa intermediate, ang summative test is 20 items. Ayan, so pwede ninyong palitan yan. So, ganito lang ang ginagawa ko para maka-generate siya ng test question. So, i-click nyo lang yung plus sign. Ayan, then, upload images and files. Hintayin nyo lang na mag-open kung saan ninyo sinave yung TOS ninyo. Okay, for example, TOS ko sa English. Ayan. So, kailangan i-upload nyo yan para maging gabay ni Copilot para makagawa siya ng test question. Ayan. So, kanang na-upload na TOS, pwede mo nang i-paste ang prompt sa Copilot. Ayan. So, i-paste na natin. Ito yung prompt na ginagamit ko. So, Control C lang yan. Then, Control V. Ayan. So, makikita nyo, meron siyang mga ilalagay na competency. So, every subject, kailangan nating lagyan ng competency. Ayan. So, tignan natin ang competency sa inyong TOS na ilagay. So, ang gagawin nyo lang is copy and paste lang doon sa Copilot. Ayan. So, copy nyo lang yan. Control C. Then, pumunta sa Copilot. Then, i-paste nyo lang dyan directly. Ayan. So, kapag na-i-paste nyo na ang inyong competency, pwede nyo nang i-click ang arrow na pa-right. So, enter. Ayan. So, ito, nakalagay na sa prompt na yan na ang 19 and 20 is specialized question. Tapos, mag-generate na rin siya into Microsoft Word. Ayan, so ang kagandahan niyan, naka-align na rin siya sa Bloom's Taxonomy. Ayan. So, i-click na natin itong blue na circle para mag-generate. So, hintayin lang natin. Ayan. Kung may makikita na kayo na naka-blue, yan yung i-click ninyo para makita kung nakagawa siya ng test question. Ayan. So, online pa rin ito na Word.
So, dito sa pag-generate, depende rin yan sa bilis ng inyong internet. Ayan. So, nakagawa na siya ng 20 item multiple choice quiz. Ayan. So, ang gagawin nyo dito, hindi nyo basta-basta ito kinaka-copy paste at ilalagay doon sa template ninyo ng test question. So, kailangan nyo munang i-double check kung naka-align nga ba sa inyong TOS. Ayan. So, ang kagandahan nito, hindi na tayo mahihirapan pang gumawa ng question. Ayan. So, ang gagawin na lang natin is tignan kung align at i-edit kung may mga hindi naka-align. Pero sa aking experience, mostly is naka-align na siya sa ating TOS. So, i-check natin. So, question 1 and 2, tignan natin yung TOS niya. So, 1 and 2 is drawing conclusion. Ayan. So, conclusion. Ayan. So, conclusion. Ayan. Then, 3 and 4, generalizations. Ayan. So, generalization. Okay. Then, 5 and 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenses of verb, yung perfect tenses. So, tignan natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay siya. Mapapansin nyo, meron na rin siyang answer. Ayan. So, yan yung kagandahan niya. At inilalagay na rin niya kung saan naka-align sa Bloom's taxonomy. Ayan. So, number 11. Tignan natin yung TOS. Number 11 is identifying purpose of text, visual text. Ayan. So, main purpose. Then, 13 is figure of speech, hyperbole. 13, 14, tama. Then 15, what is 15? 15 and 16 is summary. 15, 16, tama. So, making summary. 17 and 18 is analyzing how visual effects contributes to meaning of text. 17, 18, ayan. So, okay siya. Then, syempre yung 19 and 20 na PISA-like question. So, nasa evaluating and creating siya. So, evaluate cultural appropriateness, sabi niya. Okay, tama. Then, number 20. Okay. So, ayan. So, pwede nyo pang i-enhance yan at pwede nyo ring mag-separate kayo ng 1920 kung gusto nyo ng mas maganda pa na mga questions. So, you can ask naman sa Copilot kung mas gusto nyo pa ng iba pang questions. So, ayan. Nakita nyo naman kung gaano kabilis ang paggawa ng questions using the Copilot. So, ito yung paraan para mas mapadali ang trabaho ng isang teacher kasi alam ko naman ang hirap gumawa ng questions kung talagang mano-mano mong gagawin yan. So, with this tool na ginagamit natin na Copilot, nakakatulong talaga ito at mas malilesen yung trabaho ng mga teacher. So, ang gagawin na lang natin is to check kung align sa TOS na ginagawa natin. So, sana nakatulong itong video na ito para mas mapadali mo ang paggawa ng test question using Copilot, prompt at TOS. Maraming salamat!